3 taon ng kasal sina Joy at Raver. Naging masaya ang kanilang pagsasama kahit paman hindi pa sila nabiyayaan ng anak. Sila na yata ang ginagamit na magandang halimbawa ng iba nilang kaibigan pagdating sa masayang pagsasama bilang mag-asawa. 10 taon silang magnobyo't nobya bago nag-propose si Raver dito at nagpa siyang magpakasal. Ngunit dahil na rin sa pangarap ni Raver na mas umahon pa sila sa buhay, ay naisipan niyang mag-abroad. Napadpad siya sa Kuwait at doon naging maayos ang buhay nila. Nakapagpatayo sila ng sariling bakery sa labas ng kanilang bahay at kahit papaano'y may naipundar na rin na bahay, lupa at mga sasakyan. Ang buong akala ng lahat ay maayos sila. Pero nang mag-1 taon na higit si Raver sa Kuwait ay doon na hindi natiis ni Joy ang pangungulila sa asawa. Nakiusap siya dito na umuwi na lang dahil patok naman din ang kanilang negosyo, pero ayaw pa ni Raver. Marami pa siyang plano sa kanilang mag-asawa at kailangan pa nilang mag-ipon ng mas marami bago siya umuwi ng Pilipinas. Dahil dooy, nagtampo si Joy at hindi na niya sinasagot maski tawag o text man lang ng kanyang asawa. Nag-umpisa na rin siyang sumama sa mga dalaga niyang kaibigan na mag-party at minsan pa'y umuuwi ng lasing. Sakto namang may isang crew din na natipuhan si Joy, kaya nang malasing ito'y doon pa pinagsamantalahan ng lalaki ang kahinaan ni Joy at dinala sa isang silid kung saan sila lamang dalawa. "Marie, nasaan si Joy?" "Pambihira. Nag-CR lang ako na wala na agad yun. Nasaan ba siya?" Untag ni Adele sa isa pa nilang kaibigang si Marie. "Si Joy? Ayun! Dinala ng isang crew sa isa sa mga silid dito." "Ano? At pumayag ka?" "Adele, hindi na bata si Joy. Kusa siyang sumama sa lalaking yun. Kasalanan ko pa ngayon?" "Marie naman, lasing na si Joy at wala na sa katinuan. Di ba? Sinabi ko sa'yo na bantayan mo muna siya at iihi lang ako bago tayo umuwi. I have my own life, okay? Tsaka, alam naman niyang may asawa na siya. Bakit nagbabar pa rin siya feeling dalaga?" "God, akala ko ba naiintindihan mo ang sitwasyon niya? May pinagdadaanan ang tao." Wika nito at akman na sanang aalis. "Oh, saan ka pupunta?" "Eh di saan pa? Hahalughugin ko isa-isa mga kwarto dito para makita ko siya. Baka ano pa ang gawin ng lalaking yun sa kaibigan natin." Napairap na lamang sa kanyang mata si Marie, saka sumunod na rin kay Adele. Maya-maya pa'y natuntun naman agad ni Adele ang silid kung saan dinala ng lalaki si Joy. At dooy, kitang-kita nila na walang-wala na sa sarili ang kaibigan at halos wala na din itong damit pang itaas. Dali-dali namang pumasok si Adele at pinagsasampal pa ang lalaki bago inalalayan ang lasing na si Joy palabas ng bar. Ngunit hindi lingid sa kanilang kaalaman na isang makahulugang ngiti pala ang binigay ni Marie at kinuhanan pa ng larawan si Joy at dali-daling sinend kay Raver. Paglabas ng bar ay agad namang pinasakay ni Adele ang kaibigan sa kanyang kotse at doon na ito nagsusuka. "Oh my gosh, Joy! Pambihira naman oh! At dito ka pa talaga nagsusuka sa loob ng kotse ko?" Maktol ng dalaga. "Ibalik mo na lang ako sa loob." Pilit pa nitong sagot.
Are you out of your mind? Simula ngayon, hindi ka na pwedeng mag-party, okay? Pag-agalitan kami ni Raver nito eh. Hayaan mo siya. Mas mahal niya ang lecheng trabaho niya doon sa Kuwait. Joy, he's doing all of this para sa inyong dalawa. Huwag mo naman sanang i-take advantage ang kabutihan ng asawa mo. Karma will hit her so hard soon. Sabat naman ni Marie na siyang ikinakunot ng noo ni Adele. Anong sabi mo? Sabi ko, darating din ang karma kay Joy once lokohin niya si Raver. Raver is a good man, a good husband, and a good friend. Halos lahat nasa kanya na. So, sino ba namang walang utak na babae ang magloloko pa sa isang Raver Armenta? Hindi niloloko ni Joy si Raver. Wala na siya sa katinuan nun at lasing siya. Ikaw naman, bakit mo naman din kasi pinayagan si Joy na sumama sa lalaking yun? Excuse me, I am just Joy's friend, not her babysitter. Hindi ako pumunta ngayon sa bar para bantayan siya, kundi ang mag-enjoy. Besides, kung alam naman niyang low tolerance siya sa alak, bakit pa siya naglasing? Hay, ewan ko sa iyo, Marie. Sumakay ka na nga doon sa likod at para makagayak na tayo. At iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Gumayak naman agad sila at una nilang hinatid si Joy sa bahay nito. Mabuti na lamang din at gising pa ang kasambahay, kaya eto na ang nagbihis sa kanyang amo. Nagising si Joy kinabukasan sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Kung ilang bote ng alak ang naubos niya kagabi sa bar ay hindi niya na alam, basta't gusto niya lang maglasing. Nabaling naman ang kanyang atensyon sa cellphone niyang kanina pa tumutunog. Kinuha niya naman agad iyon at si Raver ang tumatawag. Napairap naman muna siya sa kanyang mata saka sinagot ang linya. Hello? Mahina niyang sambit. I am now packing my things. Uuwi na ako ng Pilipinas. Wika nito na mapaghahalatang may galit sa tono. Bahagya namang ngumiti si Joy at ang lahat ng pagtatampong nararamdaman niya sa asawa ay biglang naglaho. Talaga mahal? Kailan? Bakit biglaan naman yata? Sa susunod na linggo. Bakit? Ayaw mo ba akong umuwi dyan dahil sa lalaki mo, Joy? Doon na nangunot ang noo ni Joy. Lalaki? Oh, come on, Joy. Maang-maangan. Ang dami ko ng missed calls at messages sa'yo simula pa kagabi. Nasaan ka kagabi, ha? At sino yung lalaking kasama mo sa kama? Galit nitong bulwas. Mahal, what are you talking about? Bigla namang napatigil si Joy dahil biglang sumagi sa alaala niya ang crew kagabi na nagpapakyut sa kanya. Oh God, hindi naman siguro. Kinakabahan niyang bulong sa sarili. Ano, nabulunan ka ba sa sarili mong laway, ha? Joy, nandito ako sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan natin. Tapos, malalaman ko na lang na nilalapastangan mo ako. Tiniis ko ang bawat araw na pangungulila ko sa'yo. Pero eto pa ang igaganti mo. Naiiyak na nitong usal sa kabilang linya. Mahal, tanging nasabi ni Joy pero pinatayan na siya ni Raver ng linya. Dooy, agad niya namang tiningnan ang lahat ng messages ng asawa at alam niyang galit na galit ito sa kanyang ginawa. Naroon din ang forwarded photo niya na nakahiga sa kamat, halos wala nang pang-itaas na suot, at ang crew kagabi sa bar. Halos magunaw ang mundo ni Joy ng mga sandaling iyon. Agad niya namang tinawagan ang kaibigang si Adele. Oh, ayos na ba ang pakiramdam mo? Uminom ka ng mainit na sabaw ha, at sinabihan ko na ang kasambahay mo.
Panimula nito. Adele, anong nangyari kagabi? Nauutal niyang tanong. Wala ka bang maalala? Wala. Ang nasa memorya ko, nag-iinom lang ako noon at napansin ko ang crew na lagi nakatingin sa akin. Adele, may nangyari ba sa aming dalawa? Joy, alam mo, ayaw ko na sana itong sabihin sa iyo eh. Pero munti ka na. Buti na lang at umabot agad ako. Wala ka sa sarili mo nun eh, dahil lasing na lasing ka na. Kung ganon, ikaw ba ang kumuha ng litrato ko kasama ang lalaking yun at isinend sa asawa ko? Ano? Paano ko pa magagawa yun eh? Pinagsasampal ko na nga ang lalaki at agad din kitang binihisan. Eh bakit may nag-send kay Raver ng larawan? Larawan? OMG, hindi kaya si Marie? Si Marie? Bakit? Kasama mo ba siya kagabi pagpunta sa silid? Oo. Tapos paglabas natin, sabi niya, karma will hit you so hard soon daw. OMG! So, you mean kinuhanan ka niya kasama ang guy ng picture tas sinend niya kay River? Pero bakit? Walang hiyang babaeng yun. Joy, don't mind me asking ha, pero ano bang naging reaksyon ni River? Ayun, ang galit na galit siya, Adele. Uuwi na nga siya dito sa susunod na linggo eh, at hindi ko alam kung magiging okay ba kami. Diyos ko. O sige, eto na lang ha. Pagdating ni River, ako na ang magpapaliwanag. Don't worry, okay? Paano kung hiwalayan niya ako, Adele? Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi yan. May tiwala naman akong hahayaan kang mag-explain ni River eh. Mag-relax ka na muna dyan, okay? At tatawagan ko na muna ang traidor nating kaibigan. Pagkasabi nooy, pinatay naman agad ni Joy ang linya at dali-daling inayos ang sarili. Ngayon, wala nang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang puntahan si Marie. Kinuha niya naman agad ang susi sa kotse at gumayak na papunta sa kaibigan. Pagdating ay sakto namang nakabukas ang gate kaya pumasok na siya agad. Nakita niya naman na nasa hardin lang si Marie at abalang nagdidilig ng mga halaman. Marie! Tawag niya dito. Oh, wala na bang hangover? Don't tell me nandito ka na naman para magaya ng bar ha? Tatawa-tawa pa nitong sabi. At sa walang ano-ano'y agad namang sinugod ni Joy si Marie at dooy pinaghahampas niya ito ng dala-dala niyang bag. Aray! Ano ba, Joy? Are you gone crazy? Iyan ba ang epekto ng alak na ininom mo kagabi, ha? How dare you? Kaibigan kita, Marie, pero nagawa mo akong traidorin. Oh, so nagsumbong na pala si River sa'yo. Mabuti naman, para matauhan na din siya sa wakas na maling babae ang pinakasalan niya. Hayop ka. Paano mo nagawa sa akin yun, ha? Alam mong, wala ako sa sarili ko kagabi. Ponyemas, kasalanan ko pa ngayon na haliparot ka, ha? Yung sinend kong picture kay River, deserve niyang malaman yun. Deserve niyang malaman na habang nagpapakahirap siya sa ibang bansa, ikaw dito, nagpapakasaya at pumaparty. Now tell me, Joy, gawain ba yan ng isang matinong asawa ang ganun? Hindi lang pumayag si River sa gusto mong umuwi na siya, magre-rebelde ka na, parang bumalik ka sa pagiging dalaga? Wow naman! Bakit? Hanggang ngayon ba, bitter ka pa rin dahil hindi ikaw ang niligawan ni River at hindi ikaw ang naging asawa niya? Bahagya namang natawa si Marie sa narinig. You want an honest answer for that, dear? Well, honestly, hindi ako naging bitter sa inyong dalawa dahil mas mahal kita more than I love him. Mas importante sa akin
ang pagiging magkaibigan nating tatlo ni Adele. Kaya kahit masakit sa akin na sa'yo napunta ang lalaking gusto ko, nag-giveaway ako at naging masaya sa'yo. Kung naging bitter pa ako, hindi magiging masaya ang 10 years niyo as lovers at 3 years niyo as married couple. Nung unang araw na nagyaya kang magparty, naglasing ka din nun at marami kang sinabing masasama kay Raver. That was harsh, Joy. Hanggang sa nadagdagan pa ng nadagdagan, mahal kita dahil kaibigan kita. Pero hindi ko kayang i-tolerate ang ginagawa mo kagabi. Pinipigilan kitang uminom, right? Dahil alam ko na kapag nalasing ka, nawawala ka sa sarili mo. Pero anong sinabi mo? Pabayaan na lang kita dahil gusto mong magwala, which you did with that guy. Hindi ko yun sinend kay Raver para sa sarili ko, kundi para magkumprontahan kayo. Kasi kapag nakaligtas pa ang gabing yun, uulitin mo pa rin, knowing na kaibigan mo kami. At hindi namin kayang isumbong ka sa asawa mo. Pero things end differently, Joy. He deserves to know, and you owe him an explanation. At anong karapatan mong paghimasukan ang buhay naming mag-asawa, ha? Of course, may karapatan ako. Dahil katulad ni Adele, binigyan mo na kami ng karapatan. Mga personal problems niyo na dapat kayo lang ang nakakaalam, kailangan mo pa talagang i-share sa amin? I mean, yes, makikinig naman kami. Pero as a matured young wife, hindi na sana dapat yun. Sobrang bait ng asawa mo, Joy. Huwag mo naman sanang gaguhin dahil lang sa hindi nasunod ang gusto mo. Now, umalis ka na sa bahay ko bago ko pa masabi ang lahat ng real talk sa'yo. At iyon na nga ang ginawa ni Joy. Umalis naman siya agad at bumalik sa bahay. Dooy, maghapon siyang nagmukmok sa kanyang silid. May punto si Marie. Napakabait ni Raver at wala naman yatang ginawa ang asawa niya na hindi para sa kanilang dalawa. Lumipas pa ang mga araw at naging matamlay na nga si Joy. Madalang na rin siyang kumakain at kung kumain man ay tig-3 o 4 na kutsara lang. Hindi na rin siya lumalabas at kahit tawag mula kay Adele ay hindi niya sinasagot. Mangyari pa'y kapag binisita siya ng kaibigan sa kanila ay hindi niya ito hinaharap. Nawalan siya ng gana sa lahat. Hanggang sa dumating na nga si Raver. Niyakap niya ito pero hindi man lang niyon tinugon ang yakap niya. Na-miss niya ang asawa pero parang kasing lamig na ito ng yelo dahil sa pakikitungo nito. Nag-apply ito sa kumpanya ng isa sa mga kaibigan nila at natanggap naman siya agad. Pumapasok sa trabaho si Raver ng 8:00 at umuwi ng 7:00 ng gabi. Pero nasa mini library niya lang ito namamalagi at hindi man lang sinusubukang kausapin siya. Pumapasok lamang ito sa kwarto nila kapag 9:00 na't natutulog na agad-agad. Walang mapaglagyan sa kalungkutang nadarama ni Joy ng mga panahong iyon. Nandito na nga ang asawa niya, pero para naman siyang hangin dahil tila ba'y hindi siya nito nakikita't napapansin. Alam niyang may kasalanan siya dito, pero hindi niya naman iyon sinasadya. Halos masubukan niya na ang lahat para bumalik lang sa dating sarili ang asawa. Pero nasasayang lang ang effort niya. Manang, sabihan mo agad ako kapag dumating na si Sir Raver mo, ha? Nasa kusina lang ako. Bilin niya sa kasambahay. Opo, ma'am. Tiyak matutuwa po si Sir dahil kayo po ang naghanda ng mga pagkain ngayon. Sana nga po, Manang. O siya, sige na, baka makaligtaan mo pa ang pagdating ng kotse niya. Lumabas naman agad ang kasambahay at maya-maya lang ay bumalik muli ito sa kusina.
Ma'am, nandito na po si Sir. O sige Manang, lalabas na din ako. Excited na hinubad ni Joy ang kanyang apron at sinalubong ang pagdating ng asawa. Ngunit kahit tipid ng ngiti man lang ay hindi nagpakawala si Raver. How's your day, mahal? Teka, akin na tong bag mo at ilalagay ko sa sofa. Wag na, I can do it. Etong sapatos mo ba ako na ang magtatanggal? Sa kwarto ko na tinatanggal ang sapatos ko. Nagugutom na ako, gusto ko nang kumain. Oo, saktong-sakto mahal. At tapos na rin akong magluto. Halika. Alam mo, I'm sure matutuwa ka dahil niluto ko ang lahat ng paborito mo. Ikaw ang nagluto? Oo, mahal. Mamaya na pala ako kakain. Manang, pakiligpit na lang po muna ng mga pagkain sa mesa. Wika nito sabay akyat at pasok sa silid. Labis na nasaktan si Joy. Kaya dali-dali niya namang sinundan ang asawa sa kwarto at doon na nagsalita. Akala ko ba nagugutom ka? Tapos nung nalaman mong ako ang nagluto, biglang busog ka na agad? Mahal naman. Ikaw na lang muna ang kumain doon at mamaya na ako. Bakit ka ba ganyan? Ginawa ko na ang lahat ng lahat Pero para namang wala lang sa iyo ang lahat ng efforts ko. Hindi mo pa nga ako nababati magmula pa kaninang umaga. Wedding anniversary natin ngayon, Raver. Kaya ako ang nagluto kahit nagkasugat-sugat na ako at nagkanda paso-paso ay hindi ko na ininda. Kasi akala ko matutuwa ka. Pero mukhang mali pala ako. Naiiyak na nitong sabi. Ngunit imbis na sumagot ay humiga lang si Raver at tinalikuran na ang umiiyak na asawa. Alam kong may pag-akamali ako, pero hindi ko naman yun sinasadya Kailangan ba talagang pagdusahan ko ng ilang taon ang kasalanan yung Raver? Dahil kung oo, hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano pa bang efforts ang ilalaan ko para sa relasyong to. Kung iniisip mo na napakadumi kong babae, ganoon din ang iniisip ko. Ilang sorry pa ba ang kailangan mo? Ilang luha pa ba ang mapupunos sa ilang balding palugit mo? At ilang pagmamakaawa pa ba ang kailangan kong gawin para bumalik ang dating tayo? Kung ngayon, natitiis ko pa, baka bukas makalawa, hindi na. Happy anniversary, mahal. Huling wikang sinabi ni Joy bago tuluyang umalis ng silid. Ang nakikinig na si Raver ay nag-iiyak na rin paglabas ng asawa. Hindi naman talaga eto ang gusto niyang mangyari sa relasyon nilang dalawa. Pero minsan, naiisip niya na baka nga may pagkukulang din siya bilang isang asawa at iyon ang hindi niya matanggap. 12:00 na ng hating gabi nang magising si Raver. Hindi na pala niya namalayang tinulugan niya ang gutom na nadarama. Pansin niya rin na wala pa sa kanyang tabi ang asawa, kaya dali-dali siyang bumaba at dooy nakita niyang nakahiga lang si Joy sa sofa habang magang-maga ang mga mata. Awang-awa siya sa asawa. Pumunta rin muna siya sa kusina at dooy natunaw na ang kandila na nakalagay sa anniversary cake nilang dalawa. Nilapitan niya naman muli ang natutulog na asawa at dooy hinalikan ito sa noo. I love you so much, Joy. Kung may pagkukulang man ako bilang asawa mo, pasensya na. Pasensya na din kung feeling mo para ka ng hangin at hindi na kita napapansin. Sobrang stress ko lang talaga ngayon sa trabaho. Bukod doon, hindi pa rin talaga matanggap ng isipan ko ang nangyari sa'yo. Mahal na mahal kita. Happy anniversary.
Pagkasabi nooy, dahan-dahan namang dumilat ang dalawang mata ni Joy. Raver? Mahina nitong tanong. Ngunit imbis na sumagot ay sinunggaban lamang ng halik ni Raver ang asawa. At nang gabing iyon mismo, hawak nila ang mundo ng isa't isa. Nakatulog muli sa bisig ni Raver si Joy habang si Raver ay ganoon din. Unang nagising si Raver sa kanilang dalawa kinaumagahan at hindi na nagpaalam sa asawa na gagayak na siya papuntang trabaho dahil tulog na tulog pa si Joy. Pasado 9:00 na din kasi nagising si Joy, kaya pagdilat niya'y wala na si Raver sa kanyang tabi. May namuo namang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Joy ng mga sandaling iyon. Kung maalala niya'y inangkin ng asawa ang kaniyang buong pagkatao kagabi at nakakasiguro siyang magiging okay na ulit ang lahat. Pero hanggang sa isipan lang pala iyon ni Joy dahil ang akala niyang magiging maayos na muli sila Raver ay hindi pa din pala. Hindi pa rin ito umiimik at kapag nagtatanong naman si Joy ay saka pa ito nagsasalita. Isang gabi, habang nasa mahimbing na pagkakatulog si Joy, ay naramdaman niyang may nahiga sa kanyang tabi. Nang imulat niya ang kanyang mata, ay si Raver ang naroon. Naka-long sleeve pa ito, pero tulog na agad. Tiningnan niya naman ang orasan na nasa kanyang gilid at 2:00 na pala ng umaga. Unang beses iyon ni Raver na ganoon naka-late nakauwi. Winalang bahala na lamang din iyon ni Joy at bumalik na lang sa pagtulog. Ngunit naalimpungatan siya muli nang biglang naramdaman niya ang pagtayo ng asawa mula sa kanilang kama. Nang tingnan niya ang orasan ay 5:00 pa lang ng umaga pero nagbibihis na si Raver. Mahal, aalis ka na ba? Kadadating mo lang ah. Ngunit tulad ng nakasanayan, hindi na naman ito umiimik sa kanya't ipinagpatuloy lang ang ginagawa. Kahit medyo nasanay na si Joy sa ganoong pakikitungo ng asawa, ay hindi niya pa rin maiwasang hindi masaktan, lalo pat wala itong kaimo-emosyon kapag nakatingin sa kanya. Nakikita niya lang ang ningning sa mga mata ng asawa sa tuwing may ginagawa sila sa kama. Maliban doon, wala na. Back to sleep. I have to go early at may urgent meeting sa company. Wika nito sa kadire-diretso nang umalis. Napabuntong hininga na lamang din si Joy at nahiga na lamang muli sa kama. Ilang sandali pa'y nakaramdam naman siya ng pagkaduwal, kaya dali-dali siyang tumayo't nagtungo sa banyo. Medyo nawiwerduhan na din si Joy sa sarili dahil hindi lamang ito ang unang beses na naduwal siya. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kaibigang si Adele upang magpabili ng pregnant test kit. Ilang oras lang ang lumipas ay dumating naman agad si Adele, dala-dala ang 3 kit. Ginawa ko ng 3 yan ha, para sure tayo. O sige na, itry mo na. Kinakabahan ako. At bakit ka naman kakabahan? Tsaka malay mo, di ba? Mag-positive yan. What if hindi? Ano ka ba? Itry mo muna kasi. At iyon naman ang ginawa ng dalaga. Sinubukan niya ang 3 kit at makalipas lamang ang ilang minuto ay nakita niya na ang resulta. 2 red lines ang nandoon sa 3 test kits.
Ibig sabihin lamang, buntis nga si Joy. OMG! Buntis ka nga, Joy! Buntis ako? Bakit ngayon pa, Adele? Bakit ngayon pa kung kailan hindi kami okay ni Raver? Naiiyak niyang wika. Baliw ka ba? Hindi mo ba naisip na ang batang yan ang magiging way ng pagkakaayos niyo ng asawa mo? Tsaka, huwag ka ngang ma-stress dyan at baka maapektuhan pa ang baby. Paano kung hindi siya matuwa? Paano kung sa crew pala to at hindi sa kanya? Really ha? Joy, 102% sure ako na hindi sa crew yan. Dahil unang-una, wala namang nangyari sa inyo. To make the story short, si Raver lang ang may karapatan sa Maria mo. Gets? Tila nakaramdam naman ng kaginhawaan si Joy sa sinabing iyon ng kaibigan. Kaya bumili na rin siya ng vitamins at mga kakailanganin kainin para sa pagbubuntis niya. Kung kailan niya sasabihin kay Raver ang tungkol sa sitwasyon niya ay hindi niya pa alam. Tsetsempon na lang siguro siya. Gabi noon at dahil dumating na si Raver galing trabaho, ay tinawag na si Joy ng kasambahay sa kwarto upang magsabay ng kumain. Nasa hagdanan pa lang si Joy ay ramdam na niyang nahihilo siya, pero nakuha niya pa ring magdahan-dahan sa paghakbang pababa hanggang sa sumakit na nga ang tiyan niya't doon na nagdilim ang kanyang paligid. Diyos ko, sir! Sir! Sir Raver! Si Ma'am po! Sigaw ng kasambahay na agad nagpa-alarma kay Raver. Dooy, nakita naman agad ni Raver na nakahandusay na si Joy at pansin niya rin ang dumadaloy na dugo sa kanyang paa kaya dali-dali niya itong kinarga at isinakay sa kotse at gumayak patungo sa hospital. Nang makausap ni Raver ang doktor na sumuri sa kanyang asawa, ay doon niya pa lamang nalaman na buntis pala ito't nakunan dahil sa anxiety at sobrang stress. Dooy, halos dumugo na ang kamao ni Raver sa kasusuntok. Sa isip niya'y kasalanan niya kung bakit na-stress si Joy at kung bakit nawala pa ang matagal na nilang hinihintay na anghel. Nang maging okay na siya'y pinuntahan niya naman agad ang asawa sa silid nito. Maya-maya lang ay nagising na ito. Mahal, sambit nito. Shh, are you okay? May nararamdaman ka ba? Wala. Why am I here? What happened? Nahimatay ka. Mabuti na lang at nakita ka ni Manang. Hindi mo naman sinabi sa akin na buntis ka pala. Mahal, ang sakit ng tiyan ko kanina. May nangyari ba sa baby? Kumusta siya? Okay lang ba siya? Ngunit, imbis na sumagot, ay iyak lang ng iyak si Raver. Doon na nalaman ni Joy ang sagot sa kanyang tanong. Kaya nag-iiyak na rin siya. Ang baby ko, ang tagal natin yung hinintay, Raver. Kasalanan ko. Kasalanan ko, mahal. Hinayaan kitang makaramdam ng iba. Hinayaan kitang ma-stress. Wala akong kwenta talaga. Wala akong kwenta. Sampalin mo ako. Saktan mo ako. Sorry, mahal. Sorry. Napuno ng emosyon ang loob ng silid. Dumating naman kay Marie at Adele ang balitang iyon, kaya agad silang nagtungo sa hospital. Hindi pa man nagkakaayos si Marie at Joy, pero nang araw na iyon, wala nang sorry at patawad na salita ang maririnig mula sa kanila. Yakap lang na mahigpit at isang malakas na pag-iyak ay alam na nilang kailangan ni Joy ng karamay. Hindi madali ang mga nagdaang araw ni Joy pagkatapos noon,
Pero hindi naman siya iniwan ng dalawa niyang kaibigan, pati na rin si Raver, kahit stress na din ito sa trabaho. Makalipas pa ang ilang mga buwan, ay bumalik muli ang dating sigla ni Joy. Ang dating kwela na trio at ang walang humpay na kaswitan ni Raver at Joy. Nagpapasalamat din sila dahil kahit hindi man nakita ng munting anghel ang kagandahan ng mundo, naging ganap na mga magulang pa rin sila dahil dito. At hindi nila kahit kailanman makakalimutan ang unang blessings na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At ngayon, mas lalo pa silang sumaya dahil ang akala nila na hindi na sila muling bibigyan ng isa pang blessing ay mali pala. Dahil 2 weeks pregnant na ulit si Joy at ngayon na alam na ni Raver na maselan ang pagbubuntis ng asawa, kaya mas minabuti niyang mag-resign sa trabaho at palaguin na lang ng husto ang kanilang sariling bakery. Dito'y makakasama't maaalagaan niya pa ang asawa. Marami man silang pinagdaanan. Bawat isa man sa kanila ay may kamalian. Ngunit sa huli, kapatawaran at pagmamahalan pa rin ang nangingibabaw at pinatunayan na sila pa rin talaga ang magkasama. At ngayon, mapupunan pa ng isang miyembro ang kanilang pamilya. Bagay na mas lalong nagpatatag sa relasyon ng mag-asawang Armenta. Wakas. Sa buhay mag-asawa, normal lang ang paminsan-minsang panghihina. Pero ang panghihina ay baliwala kung sa isa't isa ay may tiwala. Pagmamahal pa rin ang mangingibabaw at eto ang magiging sandatang panghahawakan ng isa't isa. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig hanggang sa katapusan ng kwentong pag-ibig na ito. Abangan ang mga susunod pa nating mga kwentong nagbibigay kulay sa ating mga buhay. This is Marlene, here in Kulay TV, saying, take care, 'cause I care. Bye-bye everyone!